kaagapay natin ang Social Security System, ang WCT Food Chain, Chancellor 9000 at ang Coffee Roti. At kausap natin, panauhin natin si Vice Mayor Ernesto Mercado at mga kasama, pinag-uusapan natin dito yung lungsod na Makati. Napaka-importante. Siguro ay bago natin bigyan ng pagkakataon yung ating media friends, itanong ko lang muna dahil sa yung aming radio station, yung DZXL, nasa Guadalupe, Makati City, meron mo kaming natatanggap na mga report tungkol dito sa Makati. Vice Mayor, ano ho ba yung report na parang lumalala ang problema sa illegal drugs sa Makati City? Walang dahilan hindi lalalayan na partner dahil alam mo ako pinangalagaan ko yan sa 9 na taon. Siguro magmamalaki ko sa iyo na yung ating Makati Anti-Drug Abuse Council at yung Office of the Vice Mayor, taon-taon pinararangalan tayo. At tayo lang ang the only government unit na dineputize ng Philippine Drug Enforcement Agency para magkaroon ng sariling operation ng walang pulis. Ganon nagtiwala sa atin ng PIDEA. Pero ngayon kusang namatay yun Dahil tinanggal lahat ni Mayor Binay ang empleyado noon sapagkat hindi niya makumbinsin bumoto sa kanyang mga anak. So pinuwag niya yung grupong yon dahil sa parang sa inyo nakasuporta, hindi sa lahat ng tao ron. So napolitika ho ito, Vice Mayor? Napolitika na dapat sana, ako nga pinananawagan ko ito kay Mayor Binay. Pare, huwag mo naman idamay ang MADAC sapagkat yung MADAC nangangalaga para sa kapakanan ng mga kabataan taga Makati. Kung tayo naglalaban sa politika, maglaban tayo sa politika. Pero yung magandang programang nakakatulong sa taong bayan, pare, huwag mo idamay. Naku, grabe talagang lalala yung illegal drugs sa Makati City. Balita ko ngayon, marami na. Sapagkat, alam mo naman, yung mga nagtutulak ng droga, isang araw, 2 araw, na malamang wala ng pulis, tumatawid na. Alam mo naman, ang boundary namin, Taguig, Pateros, Pasay, Manila, Mandaluyong, at Pasig. Ilog lang ang pagitan yan Kaya yung dati-dating tahimik na Makati, bantayan mo at bukas makalawa para ko ulit bumibili ng candy sa tindahan dyan. Naku, delikado yan. Maaaring makabawas yan sa kumpiyansa ng ating mga negosyante dyan sa Makati City. Sa bagay, ilang buwan lang naman yan Pag tayo naman ay pinalad na manalo, ibabalik ko lahat yan. Sa bagay, hanggang June 30 na lang at July 1, magsisimula na yung bagong administrasyon. Kung sakaling tayo mamalala. Alright. Okay, samantala mga kasama ay bigyan natin ng pagkakataon yung ating media friends na makapagtanong kay Vice Mayor Mercado. Una, si Jess Antiporta ng People's Journal at ng People's Tonight. Jess. Magandang gabi po, Mayor Mercado. Magandang gabi rin po sa inyo. Bago ko po kayo isang tanongin, nais ko munang batiin ng isang kaarawan, maligayang kaarawan, yung ating kaibigan, si Presidential Anti-Smuggling Group Chief at Secretary ng Dangerous Drug Board na si Antonio Bebot Villar. Ano po ba ang talagang kailangan pagbabago sa Makati na kung kayo magiging mahalal na mayor, ano ho ang gagawin nyo? Alam mo, hindi ko sinasabi hindi kailangan ng pagbabago. Alam mo, in fairness sa amin dalawa ni Mayor Binay, marami kaming programang magagandang nagawa. At sa aking panahon, nakita ko rin kung alin yung programa namin, kinakailangan pa ng pagbabago at improvement. Pero hindi ko kayang tanggapin yung salitang lalong naghirap. Katunayan, kami lang sa Pilipinas ang nakapagbibigay ng allowance sa senior citizen. Kami lang ang nagbibigay ng cake sa senior citizen. Meron tayong libreng ospital. Meron tayong mga libreng eskwelahan magmula sa prep hanggang sa kolehiyo. Kaya hindi ko pwedeng tanggapin yung walang naging pagbabago. Maraming naging pagbabago. Ang kailangan lang, itaas natin yung antas ng pagsiservisyo sa ating mga kababayan. Alright, yung nabanggit yung pagbibigay ng cake, may mga report kayo na Vice Mayor na yung bake shop na gumagawa ng cake, kanino raw yun? Well, siguro itanong natin yan kay Mayor Binay. Kung mayroong higit na makakasagot niya, siya kasi siya nakikipagkontrata dyan. Mahirap naman yung kung ako yung kalaban niya ngayon, ako yung magsasabing si ganito at si ganito ang gumagawa. Ang pumirma sa kontrata niya, si Mayor Binay, kaya siya yung makakasagot. Hindi, nababalitaan ko lang dahil sa may mga report na gano'n na di umano, na kamag-anak daw ni Mayor Binay, yung may-ari ng bake shop, na kung saan doon yung nanggagaling, yung pinamimigay ng mga cake sa mga senior citizen. Marami ko narinig yan at siguro sabi ko nga, dapat yan, tatanungin natin yan, yung taong nakapirma sa kontrata, kung kaano-ano niya yung may kontrata sa cake. Okay, samantala si Jill Resontok ng DWIZ. Vice, ano pong opinion nyo rin sa yung anti-political dynasty, yung lolo, governor, yung tatay congressman, yung
asawa senator, tapos yung anak konsehal. Anong... Alam mo, ibabalik ko sa iyo yung unang tanong dyan sa dynasty. Ano? Alam mo, tama yung pagkakagawa ng local government code ni Nenny Pimentel. Yung bang kada 3 term, dapat iba yung taong nakaupo ron. Kasi ikaw lang tatanungin ko, Jill, nung bagong pasok ka ba dyan sa trabaho mo yan, gano'n ka kasipag at gano'n karami idea mo? Di ba? Parang punong-puno ka ng idea. Pero pag nakasyam na taon ka na, parang nakarelax ka na eh. Pero kung may bagong papalit sa'yo doon sa posisyon na yun, palagay ko kung ano yung sipag mo nung unang araw na ikaw ay magtrabaho, napakasipag mo at napakarami mong idea. Palagay ko sasang-ayunan mo ko dyan. Kaya yung dynasty dapat hindi pa iralin. Okay, si Miss Anita Palma ng Bulgar. Magandang gabi po, Vice. Vice, meron din po ako mga kamag-anak, residente po ng Makati. Marami po tayong naririnig na sabi po ng mga residente doon, pati na rin mga kamag-anak ko na bakit puros Binay ang iluluklok muli at bakit hindi nawawala yung Binay ang nagiging alkalde sa lungsod ng Makati. Ngayon po, kung kayo po ang mananalo, meron na po kayong nagawa at ano po ang balak ninyong gawin muli sa Makati? Unang-una, Anita, natutuwa ako na nakita kita ulit dahil matagal tayo magkakasama sa Makati. At ikaw naman ay biktima rin ng pagkakaalis sa Makati kung gaano kapikon yung ating kaibigan. Ako, unang-una, ang sasabihin ko sa inyo mga reporter, ako hindi magtatagal dito sa pagka-mayor. At sisiguraduhin ko sa inyo, ang papalit sa akin, hindi Mercado Aplido. Isa sa mga konsyal o yung aking vice mayor o sa aking mga congressman. Kaya ako, hindi ako magtatagal masyado rito. At ibibigay ko lang kung ano yung nararapat na mangyari. Dahil ako sinasabi kong paulit-ulit, ala ako akong balak magkandidato sanang mayor. Ako ay inugoy-ugoy lang ni Mayor Binay at kinambesing magkandidatong mayor muna dahil yun daw kanyang anak ay may kabataan pa. Eh ganun pala ako ay iiwan din sa kalagitnaan. Eh bakit ako kinambesing pang magkandidato? Di sana ay mula sa umpisa, sinabi na lang niya yung kanyang anak para wala na kami pinag-aawayan ngayon. Okay, samantala mga kasama, umiinit na yung ating talakayan at yung mga issue sa lungsod na Makati. Magbabalik pa rin ng Straight to the Point.